Hello guys! Ito na ang part 2 ng aming bakasyon dito sa Majestic Island of Siquijor. Sa vlog na to ay aming ipapakita sa inyo ang itinerary namin for this trip. Sa last vlog natin, napuntahan natin ang The Forest Camp sa Valencia Negros Oriental. We originally planned to explore more around Dumaguete but unfortunately, na-cancel lahat ng plano namin dahil sa problema sa pagkuha ng ferry tickets papuntang Siquijor. Sobrang dami naman kasi ng tao that day. Fully book halos lahat ng shipping company, kaya sobrang dami nang nakapila sa Montenegro Shipping Lines. After a long ride from Dumaguete at medyo mahaba-habang pila sa ticketing, finally nakarating rin tayo dito sa Siquijor. Welcome to Siquijor! Or! Yay! First impression? Grabe, worth it lahat ng pagod namin. Ang ganda ng Siquijor guys, hindi siya nakakatakot gaya ng sabi ng iba. Sakay mi guys, padong sa moang homestay, Aventura Homestay. Pagdating namin, nag-check-in kami dito sa may San Juan, Siquijor, sa may Aventura Bed and Breakfast. Highly recommended namin ito guys kasi maliban sa affordable lang, kami rin ang first guests sa bagong unit nila. Malinis, fresh at very comfortable. May motorbike rental din sila for only 400 pesos, good for 24 hours. Very convenient lalo na sa mga DIY travelers like us. The next day, we started our tour early. By the way, this is just a DIY trip guys. Kami lang talaga nagplano ng lahat. We expected na maraming turista kaya sinadya namin gumala ng maaga. At hindi nga kami nagkamali. First stop namin itong Pitogo Cliff. Grabe, ang ganda dito guys. This spot is known for its cliff diving, crystal clear waters, and dramatic coastal views. Perfect for thrill seekers and photo lovers. Pero reminder lang, sobrang haba ng pila, lalo na sa diving platforms at sa mga picture perfect spots. Gusto ko sana mapalipad ng drone dito, kaso lang, bawal. Sila lang talaga ang pwedeng kumuha ng drone shot dito. Next up, the old enchanted Balete tree. Isa ito sa pinakasikat na atraksyon dito sa Siquijor. The tree is believed to be more than 400 years old. Sa base nito, may fish pa na pwede mong subukan habang naghihintay ng turn mo magfoto. May mga souvenir stalls din sila sa paligid. Entrance fee, 25 pesos lang. Sulit! Next up namin itong Happy Tanan Cafe and Souvenir Shop. Dito matatagpuan ang Flying Broomstick Photo Spot. Para kang lumilipad, super fun at perfect for IG photos. Marami ring souvenirs dito like dolls, magnets, and handmade crafts. Dito rin kami nag-lunch, tipid at super sulit. Thing you're selling me is too good not to try it.
And after ng aming lunch guys, sunod aming pinuntahan itong Sambulawan Underground River na matatagpuan dito sa Lassi, Siquijor. Guys, sobrang dami ng tao dito. Inabot kami ng halos 3 oras sa pila. Inside the cave, you'll see amazing rock formations at malamig na tubig. And what made the experience even more enjoyable is our super entertaining tour guide. Dahil may mga banat siya, unexpected kaya super aliw kaming lahat. Grabe, kudos sa iyo kuya. And final stop namin guys, itong Cambugahay Falls. We arrived late afternoon kaya kunti na lang ang tao. Sakto para makarelax. Wala nang pila kaya super enjoy talaga. This falls has 3 tires, perfect for rope swing and even a ferry walk. Parang enchanted trails sa gilid ng falls. Wala na kaming masyadong oras dahil magsasarado na ang area after 30 minutes. Pero sinulit namin bawat minuto. Grabe guys, sobrang nakakapagod pero super saya. Ang dami naming napuntahan and despite all the challenges, everything was worth it. Thank you so much for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And hit the bell icon para updated kayo sa next adventure namin. Comment down below kung may mga lugar kayo na gusto namin bisitahin next. See you on the next vlog. Okay ka!